Where your treasure is, there will your heart be also. Welcome back sa ating channel mga katiyats. Advance Merry Christmas and Prosperous New Year 2023 sa lahat ng ating mga katiyats. Sana ay swertihin tayo sa taon na ito. At bago tayo magpatuloy, of course, shout out muna tayo. Magandang buhay mga katiyats. Bago tayo magpatuloy, shout out muna tayo kina Elvin Pamaran, Marcos Munceda, Julieta Tabaclaon. Also shout out kay Bob Marley Bieber, Jacinto Crimia, Jurilan Kapuyan, and also shout out kay Jimmy Gramatico, kay Dading Sahi, Menard Gamuk, Arnold Scala, Dexter Tagaraw, kay Arnold Scala, Jimar Gamuk, Rex Bonite, Elizalde Minjula, Raul Trangia, Danilo Orojuela, and lastly shout out kay Christian Luzada, Robert Cabonilas, Pango Silvester, Ariel Pofancia, and Roger Hinon. At sa mga hindi ko nabanggit na pangalan, shout out sa lahat. Tayo na ngayon magpatuloy. Okay mga katiyats, buckle up yourselves for a very good treasure marker. Ito'y napaka-legit. Ito'y textbook marker, ang turtle shaped rock na mayroong ulo. At sa tingin ko ay mayroong pang buntot na putol nga lang. Okay, kung tingnan natin, parang may matulis dito na parte na natanggal. Okay, kaya pwedeng dalawa ang ganitong treasure marker mga katiyats, ay dalawahan ang kanyang direksyon. Ito'y nasabi ko na napaka-legit ng marker na ito dahil sa meron siyang dalawang guhit. Nagsasabi yan ng direksyon. At sa puwitan, kung ito man-made na guhit, ganun din, indicator din siya ng distance. At itong dito, ito'y disenyo ng itong shell ng pagong. Okay, para pagong na pagong siya tingnan. Itong gitna dito ay kaduda-duda yan. Atin yan mamaya pag-usapan kung ano yan. Tingnan muna natin ang iba pang picture dito na padala sa atin. Okay? Ang isang ito, kung malapit ito doon sa turtle shaped rock, doon sa pagong, kung ang distansya ng rectangle sign na ito ay nasa 5 to 9 meters galing doon sa pagong, example, nandito yung turtle shaped rock, ito yung kanyang ulo, at kapag nakaharap yan dyan, automatic treasure under sa bato na ito. Pwedeng takip lamang ang bato na ito kasi itong ibabaw nag-represent siya itong rectangle ng treasure box. Ang meaning niya, ang treasure box ay nasa baba niya na, or kung hindi man sa baba ay dito lang sa harapan. So unang gawin dito ay hukayin niyo muna ang harapan 1 to 3 meters distance galing sa dulo ng bato na ito. So dito kayo maghukay banda, at kung naabot nyo ng 2 meters deep tapos wala pang nakuha, ang ibig sabihin ay wala doon na digging spot. Okay, ang pangalawang paghukay niyan ay mismo sa baba ng bato na ito. Okay, so treasure under the rock ang kahulugan yan, or kung hindi man, treasure in front. Okay, so ang paghukay nito ay malaki-laki kapag ang baba ng hukay natin, diametro na gawin natin sa butas ay 1.5 to 1 meter. Make that to 2 meters ang ating gawin na hukay dyan. At kung sa nasabi ko na, basta't naka-align ito sa pagong, kahit na ang buntot lang ng pagong, ang puwit ng pagong ang nakaharap dyan, ay pwedeng ito na ang treasure. Okay, dito naman sa bato na ito, ito'y ulo ng pagong na naputol. So ang ulo ng pagong ay pointer pa rin yan. Meron siyang bibig, mahabang linya,
So ang kanyang direksyon ay papunta sa unahan. Ang ulo ng pagong ay pointer yan. Ang pinakamalayong distansya dyan ay nasa 9 meters. Umpisa kayo sa 3 meters ang paghanap ng kaparis niyan. Meron kasi yan bato sa unahan na meron na namang marka. At kapag nakita nyo yung bato na may marka, sa layo na 3 hanggang 9 meters na distansya, ito na direksyon. Kung matagpuan nyo yung mga bato na malapad, bato na bilog, na mayroong marka kahit butas lang, ay doon ang eksaktong digging spot sa baba ng bato na yun kung saan nakaharap itong ulo ng pagong. Okay, ngayon balikan na natin ang textbook marker na turtle shape rock na kompleto siya. Okay, ang kahulugan ng turtle shape rock na walang mga paa, ang unang kahulugan niya, kung hindi lang matulis itong ulo niya, kung ang ulo niya ay nakatago, ang kahulugan niyan ay treasure under, sa kanyang tiyan mismo dito. Ito lang, matulis kasi ang ulo niya at meron pang 2 guhit, kaya nagsasabi siya ng direksyon. Sa puwitan naman ay ganun din, matulis to and then merong 2 guhit. Pero wag muna natin iwala sa konteksto, sa meaning itong dito, dahil dito pa lang ito, small square, big square, pwedeng ano yan, nag-symbolize ng gold bars, maliit at malaking gold bars. Pwedeng 2 gold bars na maliit at malaki sa kanyang baba. Okay, so kung pwedeng tanggalin ang bato na yan, para kasing nakapatong lang siya dito, parang takip lang. Meron akong narinig na kwento na may ganitong malapad lang na bato na itinakip sa malaking bato at nang kanilang ihulog, nang tanggalin nila at hinulog nilang bato, yun pala ay takip lamang at sa baba nito ay merong butas at merong chamber na lalagyan ng treasure dyan sa itong bato na pinatungan. Kaya unang gawin, picturean nyo muna yan bago nyo sirain. Ay kunan mo ng picture para meron kayong reference. Kung wala dito sa baba niya ay alam nyo pa ang kung anong mga nakalagay dyan na character. Okay, dito parang may baril, oh. At yan ay nakapoint dito. Ang ulo ay nakapoint dito. Ang 2 guhit ay nagsasabi na down in 2 meters or 10 meters. Okay, so sabihin natin na tapos na kayo nabiyak nyo na ang bato na ito, biniyak nyo, tinanggal nyo at nakita nyo na ang baba nito at walang chamber. Okay, pinukpok nyo na ang bato, itong malaking bato, walang chamber, ibig sabihin wala sa kanyang baba. At totoo ang sinabi ng guhit na ito na mayroong pang distansya. It's either 2 meters or 10 meters galing sa ulo nito. Okay, kaya ito ang pangalawa natin na gawin. Ang puntahan ang tinuturo ng ilong nitong pagong. So dito yan, ang layo ay magumpisa muna tayo dito sa malapit lang, 2 meters deep, 2 meters distance at 2 meters deep. Ayan, so 2 meters lang galing sa harapan, hukay tayo ng isa, at kapag wala, pangalawang hukay ay kung 5-5 ang bawat isa, ang linya kung 5 ang value niyan, so 10. Ngayon, alamin nyo ang kalagitnaan yan, kung ano yung kalagitnaan niya. So, ang kalagitnaan niya sa palagay ko ay nasa mga 7 or 6 meters.
or nasa 5, yan lang. So sabihin natin 5 lang. So ang 5, yan ang adjustment. Kung wala sa 10 at 2 meters distance, ang adjustment na hukay ay 5 meters. So mangyari na mayroong 3 hukay na magawa dahil sa sign na ito sa kanyang ulo. Ang dalawang guhit, pwedeng 2 meters, pwedeng 10 meters. Okay, ngayon dahil ang pagong kapag walang mga paa, ang ulo niya at buntot ay mga pointer to direction. Nagtuturo din ang puwit or matulis na buntot nitong pagong. Okay, kaya pwedeng ito na portion, ayan, naputol na kasi yan, pwedeng tinuturo niya ang baba niya. So malapit lang, 1 meter lang galing sa itong bato dito. So ito yung ground. Okay kayo sa 1 meter. Ngayon kung wala sa 1 meter dahil merong dito 2 guhit at sa kanyang puwet meron ding 2 guhit. So ibig sabihin importante talaga itong 2 guhit. Kasi pabalik-balik yan, dito meron din. Kaya pwedeng dito umpisa sa 1 meter to 2 meters. So dalawa lang ang hukay, 1 meters and 2 meter. I make that 1 meter and 2 meters distance galing sa likod ng pagong, galing sa bato na ito. Okay, so hindi tayo lalayo kasi kapag mga puwitan ng pagong, malapit lang yan. Kapag mga bato na merong puwitan, example yung pagong na palaka na nagaganyan, I make that bato na palaka na ganito, karamihan sa kahulugan niya ay kunin ang angle ng likod. Ayan, at ganyan. So dito ang hukay. Malapit lang. Kapag ganyan ang mga bato na marker na naka-slant. Dito kung tingnan natin ito, ang likod, meron din siyang ano. Kaya pwedeng dito kaagad ang paghukay dyan. So, balikan natin. Lagyan natin ng pulang bilog ang ating digging spot. Una ay ang baba nito at ang loob mismo ng bato. Biyakin nyo yung turtle shape rock. Kapag nabiyak yan, baka merong palaman na 1 hanggang 2 bareta. Okay, kasi merong square dyan. Itong sa tiyan nyo, 2 square yan, malaki at maliit. So 2, pwedeng merong palaman dyan na 1 o 2 bareta. Or sa loob nitong bato na malaki, pakatakip lang yung pagong. Okay, pangalawang digging spot ay dito sa kanyang harapan. Ang 2 meters, 10 meters at adjustment na 5 meters. At sa likuran, malapit lang 1 meter at 2 meters. At huwag kalimutan, i-check nyo ang angle ng kanyang ito. Ito na angle, ayan. At idiretso nyo yan sa lupa. Ayan, i-target nyo. At doon din ang digging spot. Okay, ang turtle shape rock, ang pagong na marker ay marami nang nagakuha niyan ng panahon ng 80s at 70s. Kaya nga famous ang turtle shape rock for treasures. Okay, so yan lang ang aking pag-analyze mga katits. Paalam na, may the fortune be with you all. Ingat kayong lahat. God bless you and ciao for now. Perfect.